Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Josephine Solis. Sabi niya, kung totoo na meron na non-showbiz na kasama sa gym, dapat wag niyang bakuran si Kim para makalapit ang mga gustong manligaw kay Kim. May nakita kasing picture ni Paolo, ang kamay niya medyo napalapit sa kamay ng isang girl. Pero di kita mukha ng girl, medyo mataba ng konti ang kamay ng girl, kaya di yun si Kim. Yun siguro ang sinasabi ng nachismis na yun. Malay mo, friend lang sa gym. Di sinasadya na mahawakan ng kamay. Sana ipakita ang picture. Maraming salamat po sa komento, Ginang Josephine Solis. Yes, tama po kayo dyan, 'di ba? Kung merong non-showbiz si Paolo Avellino, bakit binabakuran niya si Chinita Princess? So, dun pa lang, malabong malabo yon mga kakimpaw. Kasi kitang-kita naman natin at halatang halata naman natin na pinagdadamo talaga niya si Chinita Princess maging sa ibang aktor, di ba? Kaya yung nagkakalat dyan na merong ng showbiz si Paolo Avellino, sobrang labo nun mga kakimpaw. Pawang paninira lang yon para kay Paolo, ganun din kay Chinita Princess. And also yung tinutukoy nilang ng showbiz na yon mga kakimpaw, baka naman friend lang. Baka naman nagkadikit lang yung kamay tapos ginawa na ng kwento para nga naman siraan at pabagsakin si Paulo or ang tambalang Kim Pao. Alam naman natin ang chismis, di po ba? Madalas hindi po yan totoo. And yung tungkol naman po sa picture na non-showbiz girl at ni Paula Villino kuha sa isang gym, yes, tama. Dapat ilabas na po yun nang masuri natin kung AI ba yun, kung edited ba yun, para tapos na ang issue, 'di ba? Kasi naniniwala ako mga kakimpaw na wala po talaga yung katotohanan at paninira lang yan. So kilala natin si Paulo. Meron po siyang isang salita. At naniniwala din ako na hindi niya sasayangin ang isang Kim Joo. So maraming salamat sa komento, Ginang Josephine Solis. God bless po and mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Ginang Mila Carillo. Sabi niya dito, alam mo Ma'am Dear, yung basher na yan, puro haka-haka lang. Kahit hindi totoo gusto nyo ikabit kay Paulo ang mga babae, binibigyan nyo naman ng kahulugan kahit hindi totoo. Wala na ng panahon ng aming idol Kim Pao sa basher na walang magawa sa buhay. Masaya na ang aming Kim Pao kasi malapit na ang tour ng Kim Pao. Todo support lang tayo sa ating Kim Pao. Maligaya silang dalawa magkasama sa pag-alis para mag-tour. Ang aming Kim Pao wala, hindi maghihiwalay si Kim at Paulo. Si Lord lang ang laging nakagabay sa aming idol. Proud kami mga fans, solid senior, tapat at may tiwala kami sa paayuda ng Kim Pao. God bless always and forever fans, solid senior Kim Pao, handa kaming sumuporta hanggang dulo. Iwasan nating masira ang Kim Pao. So maraming salamat sa komento, Ginang Mila Carillo. Yes, tama kayo dyan. Mga haka-haka lamang po ang mga nababasa sa mundo ng social media. At syempre yung mga paninira po ng mga bashers. Kailan naman sila tumama, di po ba? Kaya nga po haka-haka, gawa-gawa lamang yung kwento, wala po yung basihan. Kaya sa mga nasasaktan at naniniwala po sa mga paninirang yan mga kakimpaw, tawanan na lang natin yan dahil wala po yung katotohanan. So maraming salamat sa komento, Ginang Mila Carillo, God bless po and mabuhay kayo. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw, mga topic na nakalap natin sa gabing ito at unahin nating pag-usapan ang tungkol kay Paula Avellino. Para po sa mga hindi pa po nakakakilala sa kanya, eto't meron pong post si Che Che Che. Sabi niya, maraming humahanga kay Paula Avellino. Hindi lang dahil sa kanyang husay sa pag-arte, kundi dahil din sa talino, professionalism, at kung paano niya dinadalang sarili niya sa industriya. Kilala siya bilang isang aktor na seryoso sa kanyang craft, pinag-aaralan ang bawat role at binibigyan ng lalim ang bawat karakter na ginagampanan.
Kaya naman sa bawat teleserye at pelikula na ginagawa niya, ramdam ng mga manonood ang kalidad at dedikasyon niya bilang artista. Bukod sa pagiging mahusay na aktor, isa rin siyang taong may pagpapahalaga sa pamilya. Tahimik man ang kanyang personal na buhay, makikita na mahalaga sa kanya ang pagiging mabuting ama at pagbibigay ng oras sa mga taong mahal niya. Ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming fans ang humahanga at nare-respeto siya. Dahil hindi lang siya magaling sa screen, kundi may maayos din na pagkatao sa likod ng kamera. Sa kabila ng kanyang pinagmulan at koneksyon sa isang kilalang pamilya, pinili pa rin ni Paulo na patunayan ang sarili niya sa pamamagitan ng sariling sipag, talento at dedikasyon sa trabaho. Hindi siya umaasa sa pangalan ng iba, kundi patuloy niyang pinaghihirapan ang bawat tagumpay na tatanggap niya sa industriya. Kaya hanggang ngayon, nananatili siyang isa sa mga pinakarespetadong aktor sa showbiz. Isang artistang hindi lang talented, kundi may lalim, disiplina at tunay na passion sa kanyang ginagawa. So yan po ang ugali ni Paula Avellino, mga kakimpaw. Seryoso, maabilidad, and syempre, down to earth. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin mga kakimpaw tungkol dito sa pagkumpirma po ni Bella Padilla sa Fast Talk with Boy Abunda na nagpa-egg cell freeze nga si Chinita Princess at katunayan po niya inaya daw siya ni Chinita Princess a few years ago dahil nga po magkaedad sila. Pero iba po ang pananaw ni Bella Padilla, ayon nga sa kanya, if it's meant for me or meant to happen, it is really for me. Kasi may other option naman daw siya mga kakimpaw kahit hindi siya magpa-freeze ng egg cell. At dahil dyan sa panglalaglag ni Bella Padilla mga kakimpaw, pinag-uusapan ito sa mundo ng social media. Sabi nga po ng isang account sa X, OMG, totoo nga ang chika ni OJ Diaz. Okay, Kim. Okay, I'm happy for her. Sana all mayaman talaga. She want to be a mommy talaga in the future. Sana ito na talaga yon. Sabi pa ng isa, I'm happy and relieved she did that. We know how much she loved children, so it's not that surprising. Also, baka they gave her a heads up and she's okay with it, kaya na-brought up yun. I think they would never disclose that if walang consent niya. Anyway, I know you'll be a great mommy. So at least confirm na ngayon mga kakimpaw na totoo nga po yung kumalat na balita noon na sinecure na talaga ni Chinita Princess yung magiging anak niya in the near future. Kasi naiintindihan ko naman si Kim Chu kaya niya po yun ginawa. Dahil sa career or kasikatan mga kakimpaw. Pero ang mabuti dito, nagpa-preserve na po siya ng egg cell para kung sakaling umabot siya sa 40, meron na siyang na-preserve na egg cell na pwede niya pong magamit in the future. Basta malinaw na po dito mga kakimpaw na gusto niya na din pong maging mommy. Dahil hindi niya naman gagawin ang magpa-preserve ng egg cell kung hindi po ba? And I think magiging mabuting ina, nanay si Chinita Princess sa kanilang magiging anak. So paano mga kakimpaw, ano po ang masasabi ninyo dito? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.